po, tayuman. Okay, from Barangay Tayuman. So, this is your first pageant? Fifth pageant. So, sa Mr. Pogi, pang ilang beses? Pang isa. Makalawa yung isa-isahan pa. Okay. So, candidate number 19, here's your wala pa. Kinakabahan si John Maringan. Okay, ikaw muna naman. Ay, hindi kapatid yan. Again, sa ating organizing committee, wala po itong time limit. Okay. Wala, direct si AJ. Okay, take your time. Again, our criteria virtual team in our top 5 point list, 50% looks, 40% intelligence, and 10% talent. So a total of 100%. Okay na, so candidate number 19 from Barangay Tayuman. Here's your question. Ayan na nasa baba. If you were offered a crown or title in exchange for your silence about corruption, would you choose personal glory or stand for truth? Kung ialok sa iyo ang isang korona o titulo kapalit ng iyong pananahimik tungkol sa katiwalian, pipiliin mo ba ang pansariling karangalan o paninindigan para sa katotohanan? Ang korupsyon ay karaniwan sa ating bansa. Pero bilang kabataan, hindi ko pipiliin ang korona dahil ang korupsyon ay kalaban ng ating bayan. Kapag may korupsyon, hindi mahalaga ang korona kung ang kapalit nito ay ang kasamaan. Dahil ang korupsyon ay kalaban ng ating bayan at mananatiling kalaban habang ang mga nakaupo ay nananahimik lamang. Thank you so much, candidate number 19. And now let's proceed with our candidate number 18. 18 po. Candidate number 18. Political Mr. Charlie. Candidate number 18. Nandiyan pa ba ang ating supporter ni candidate number 18? Alright, and kicking ang ating mga supporter. Okay, nakalang kasi sila ng kantaan. Nakalang kasi sila sa sasakyan para hindi nila marinig yung tanong. One common question ba? Galing pang Tayuman. Yung sasakyan. Charlie. Nasa pritil po kasi yung sasakyan. Pasensya na po. Candidate number 18, again, your question is, if you were offered a crown or title in exchange for your silence about corruption, would you choose personal glory or stand for truth? In Tagalog, kung ialok sa iyo ang isang korona o titulo kapalit ng iyong pananahimik tungkol sa katiwalian, pipiliin mo ba ang pansariling karangalan o ang paninindigan para sa katotohanan? For me, winning a crown tonight is both an honor and power. But with the great power comes with great responsibility. And if I were to ask if I would trade the crown for silence about the corruption, I
would always decline. Para saan pa ang pagkakaroon mo na advokasya baguhin ng isang mundo kung ikaw sa sarili mo ay mananahimik ka para lamang sa korona, hindi mo naman talagang deserve. Ipakita natin sa lahat na ang korona hindi tinataglay ng tao kaya patahiminin ng pera. Bagkus, ang tunay na pogi ay kayang sumigaw, kayang ipaglaban ang kanyang nasasakupan. Dahil ay ang tunay na panalo, makikita mo sa bawat ngiti ng mga mamamayan. Maraming salamat po. Thank you so much, Panel Number 18. Kala ko ang tuloy na panalo. Yung nasa puso ko. Okay, let's proceed to Panel Number 7. Okay, sa ating mga audience, please, opo, pasuyo lang po. Pag nasagot po ang ating mga candidates, please, bear with us. Konting katahimikan po para po maintindihan ng mga judges ang sagot ng ating candidate. Okay? 7 po. Ulitin po namin magagaling ko muna ng reveal. Kaya Candidate number 7. candidate number 7. Nakapahamba? Sakto lang yan. Candidate What barangay? Barangay Layuno. Candidate number 7, here's your question. Basa ulit. If you were offered a crown or title in exchange for your silence about corruption, would you choose personal glory or stand for truth? Kung ialok sa iyo ang isang korona o titulo kapalit ng iyong pananahimik tungkol sa katiwalian, pipiliin mo ba ang pansariling karangalan o paninindigan para sa katotohanan? Thank you for that wonderful question. I were given a chance to have the crown in exchange for the silence about the corruption affecting our country. I would never accept it. Accepting it would mean giving up the opportunity to fight for what's right or to be the voice of those victimized by our cruel system. I should be, and I will be a living embodiment of Jose Rizal's saying, ang kabataan ay ang pag-asa ng bayan. No amount of money, no shiny thrones or crowns, and no one could silence me and make me endure or tolerate those people who are part of the corrupted system. Because I believe a crown is a symbol of integrity and leadership. A crown should not come at the cost of the truth. And if I were given an honor to wear the Mr. Pogi Binangonan 2026 crown, I would use it to advocate for accountability, integrity, and also a future where every Filipinos can speak freely and be heard. Because I believe that a true crown is earned not through silence, but through standing and fighting for what is right. And I thank you. Next, we have our candidate number 16. Okay, candidate number 16. This is ating mga crowd's favorite. Nandiyan ba yung supporter ni candidate number 16? Okay. Buhay na buhay. Napapapalang mga ating mga judges sa ating mga candidates. Ayan. Hello, candidate number 16. From what barangay? Barangay niya namin po. Barangay ko pala to. Pangalaman, pangalaman. Candidate number 16, here's your question. If you were offered a crown or title in exchange for your silence about corruption, would you choose personal glory or stand for truth? Kung ialok sa iyo ang isang korona o titulo kapalit ng iyong pananahimik tungkol sa katiwalian, pipiliin mo ba ang pansariling karangalan o ang paninindigan para sa katotohanan?
Good evening po sa ating lahat. Ang pipiliin ko po ay panindigan para sa katotohanan. Especially sa korupsyon po ngayon sa Pilipinas. About po sa blood control. Sa mga namumuno po sa atin, narapat lamang po nila panagutan kung ano pinangako nila sa atin at huwag nila gamitin ang kanilang pwesto para sa sariling kapakanan. Bagkos, gamitin na nila ito upang mapaunlad ng kabataan at ang ating bayan. Katulad ng edukasyon para sa tulad ng kabataan. Dahil sa edukasyon ay magkakaroon tayo ng sapat na kaalaman na dala-dala natin at dahil ang edukasyon ay yaman ng kahit sinong individual na hindi mananakaw. Pangalawa, ang blood control. Dahil hindi naman kuligid sa ating kaalaman na sunod-sunod at sa kung nangyayari sa ating bansa katulad na lamang ng baha. Ay lang po. Thank you so much. Candidate number 16, Hero Adorable from Darangan. Next, and to complete our top 5 for the question and answer, we have candidate number 15. Candidate number 15 is one of our syempre half award-winning gabi. Wait lang po. Nagkagaya ng kritil. Lagi ka nakabantay. Nasa kritil kasi yung ba? Saan po ba na yung pretend sa Dok. ano? Sige lang. Tapos kayo pa naman ka. Sa aming mga taga-binawa ng partner, alam nila yung kritil. Ay, na si candidate number 15. Once again, our critical for judging and our top 5 finalists 50% looks, 40% intelligence, and 10% comedy. That the total is 100%. Okay. Ayan, nagaling pang birthday. Fresh ni Ayo. Di na kagad. Dapat hindi mo tinatanggal yung boots. Talaga. Candidate number 15. From what barangay? Barangay Batingan po. Barangay Bati. Actually, kanina ko pa gusto tanongin ko kasi backstage, isa kami ng makeup artist. So, mukhang papano. Are you hot-blooded? Ano ba? Are you hot-blooded? So, ano ka ba? Ano po, parang may konting percentage po ng Australia. Patterson. Australian. Oh, siya. Asosya. Alas 12 na. Okay, candidate number 15. Ano ba? Here's your question. If you were offered a crown or title in exchange for your silence about corruption, would you choose personal glory or stand for truth? Kung ialok sa iyo ang isang korona o titulo kapalit ng iyong pananahimik tungkol sa katiwalian, pipiliin mo ba ang pansariling karangalan o paninindigan para sa katotohanan? Kung bibigyan po ako ng pagkakataon na mamili, bibigyan po ako ng korona kapalit ng katahimikan, na korona na sumisimbolo sa kapangyarihan, ngunit ako'y tatahimik pa dahil sa mga korupsyon. Ang pipiliin ko po ay ang may boses. Dahil alam ko po sa sarili ko na kapag may boses ang tao at ay ito po ay sumisimbolo sa kapangyarihan, lalong-lalo na kapag nagtulong-tulong pa tayong mga kabataan at tayong mga nasa isang komunidad at tayo nasa isang bansa. Malalabanan natin ang gobyerno na matataas ang posisyon dahil sa ating mga boses na ito ay sumisimbolong kapangyarihan. Yun lang po, maraming salamat. Thank you so much, candidate number 15. So there you have it, ladies